Balitang pambansa. Ipinag-utos po ni Transport Secretary Vince Dizon ang pagbuungan ng bagong special committee para muling pag-aralan ng PUV Modernization Program. Binubuo ng Road Transport Sector officials, LTO at Office of Transportation Cooperatives ng DOTR ang bagong komite. Bagamat hindi kasali, pwede rin daw tumulong sa gagawing review ng programa ang LTFRB. Ayon pa kay Dizon, mahalaga ang gagawing pag-aaral para magkaroon ng bagong pananawang ahensya sa mga isyong kinakaharap ng modernization program. Makatutulong din daw ito para malaman ang mga pagkukulang na dapat pang ayusin sa nasabing programa. Samantala, nagsumite naman ng ikatlong petisyon laban sa 2025 national budget ang ilang grupo sa Korte Suprema. Sa petisyon po na isinumite ng grupong Teachers Dignity Coalition, Freedom from Debt at Philippine Alliance of Human Rights. Hinimok nila ang korte na maglabas ng writ of certiorari at ideklarang void ang 2025 budget dahil pa rin sa paglabag daw sa saligang batas. Gusto rin nilang maglabas ng temporary restraining order o TRO ang korte para mapigilan munang gastusin ang budget. Kabilang sa pinuna ng grupo ang mas malaki daw na alokasyon sa DPWH kumpara sa sektor ng edukasyon. Kasama din ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth at ang pakikialam daw ng mga kongresista sa pamamahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kung katigan man ng korte ang petisyon, tiniyak ni dating Finance Undersecretary at UP School of Economics Professor Shelo Magno na hindi nito maaapektuhan ang mga programa ng gobyerno. Kasi kadalasan po ang infrastructure projects natin ay multiple year programming. So yung mga ibang infrastructure projects po na yan ay approve na nung nakaraang taon. So yan po ay magtutuloy-tuloy lang. Kung sakaling magka-TRO, ang magiging effective po ay yung budget nung nakaraang taon. So yung mga basic operation po ng Kongreso ay magtutuloy-tuloy pa rin. Tapos yan nga po ang tinig ni UP School of Economics Professor Shelo Magno. Iminungkahi naman ng Bureau of Immigration na kasuhan ng mga napapatunayang dumadaan sa backdoor exit para pumuslit paalis ng bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, kulang ang batas sa bansa na nagpaparusa sa mga pumupuslit paalis ng bansa. Makatutulong daw na maiwasan ito kung gagawing krimen na may kaakibat na mabigat na parusa ang pagpuslit palabas ng Pilipinas. Sinabi ng Immigration, kasunod pa rin ang kaliwat kanang kaso ng mga Pinoy na nabibiktima ng human trafficking na dumadaan daw sa backdoor. Kalimitang ruta nila ang Mindanao, partikular ang Tawi-Tawi kung saan malapit lamang ito sa border ng Malaysia.